yung binyag. At bilang binyagan, hindi lang dapat tayo ay naging bahagi or nabinyagan. May mission din yung binyagan na lumago, no, sa spiritual life. No? Hindi lang sa physical, dapat lumago din tayo sa spiritual life. That's why yung topic ay growth. Sino gustong mag-grow dito sa spiritual? Ayan. Pag mag-grow ang spiritual, ibig sabihin, sabi nga yung gospel last bibin today, di ba? Na pag namumunga ang buhay natin, pinupurihan natin ang Panginoon. Yan ang spiritual growth. Kung hindi pala tayo nag-grow, hindi natin pinupurihan. Gusto ni Lord na pupurihin natin siya, papurihan natin siya sa pamamagitan ng ating transformation. Pag-growth. Okay? So, spiritual growth yung pag-usapan natin ngayon, pagninilayan. Sabi nga in John 15, verse 5, ating basahin. Makikita niyo ba? Yes, basahin natin together. You can do nothing. So, ibig sabihin, walang growth pag humiwalay tayo kay Lord. Di ba siya yung puno, tayo yung sanga. Pag yung puno pinuputol, yung sanga na putol, lahiwalay sa puno, walang growth. Matutuyo. Pati love life, natutuyo. Okay? So, pag hiwalay tayo sa Panginoon, walang growth. Ibig sabihin, magsarili ka, wala si Lord, away sa community, hindi ka mag-grow. That's why importante nga yung community, dahil dyan sa community, we will grow in spirit. Okay? Ibig sabihin, ang spiritual na grow, hindi na yung ego mo. Kasi pag mag-isa ka lang, ang ego mo, ang sarili ang mag-grow. Hindi yung spirit. Pag ang grow, ang spiritual natin lumalago, nagpakumbaba tayo, handa tayong sumunod kay Lord, handa tayong gamitin ang sarili natin para kay Lord. Okay? That's why pag nag-grow pala ang spirit, hindi na siya makasarili. If you grow in spirit, iniisip mo palagi kay Lord, maglingkod sa iba. Pag hindi tayo nag-grow in spirit dahil makasarili tayo, hiwalay sa katawan ni Kristo, hiwalay sa puno, ang inisip mo palagi yung sarili. So mahalaga pala ang community. In the community, dyan tayo mag-grow. Maski maraming chismosa sa community, mag-grow ka. Diba? Kasi hindi ka mag-grow pag hiwalay ka sa katawan ni Kristo. Diba? Sa body of Christ. That's why even sa community, pag may mga naninira sa'yo, ipagdasal mo. Nag-grow ka. Pero pag may naninira sa'yo, may plano kang gagantihan mo, ang ibig sabihin, ang ego, ang gusto mong mag-grow. Hindi ang spirit. Diba? Marami sa community ganyan. No? Ang ego, ang inuuna, hindi yung spiritual. Ibig sabihin, pag ninasaktan ka, if you grow in spirit, nabago ka na ngayon, na-transform ka na, imbis gagantihan mo sa Facebook, pinagdasal mo na. Lord, ipagdasal ko yung taong naninira sa iyo, Lord. Naninira sa akin, Lord. Sana maliwanagan siya, Lord. Okay. Kasi nag-grow ka na in spirit. Ibig sabihin, ang Diyos na. Di ba? Si Maria, nagtanong siya, sabi ng anghel, magbuntis siya. Paano to? Sabi ni Maria, the Holy Spirit will overshadow. Hindi, mahirap magbuntis na walang human contact. Ganun pala, pag ang Espiritu mag-grow sa buhay mo, lahat ay posible. Akala mo hindi mo mapatawad. But because of the Spirit na lumago sa buhay mo, nagpapatawad ka na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? And that is why we abide in God. Palagi tayo sa community para mag-grow sa Spirit. Okay? Again, walang perfect na community, but that is the only way that we will grow our spiritual life. Huwag mong sabihin, yung iba kasi tinitinan, akala ko dito community, nagmamahalan. Ilan ba ito? Dami itong mga chismosa dito. Normal, that's why opportunity mo na yan, Lord, ano kong maitulong sa community ko, Lord?
na imbis tularan ko silang chismosa, Lord, no? Lord, gamitin mo ko na mabago din sila, Lord. That's the power of community. Okay? So, wala kasi tayong magawa pag hiwalay tayo sa Panginoon. No? Apart from me, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Maski anong gawa mo, sarili mo, paghiwalay ka sa puno, wala talaga, hindi ka mag-grow. Or sometimes, akala mo nag-grow ka, pero feeling mo self-righteous na yan. Feeling mo magaling ka sa iba. No? Hindi. Ang tunay na growth ay talagang grasya sa Panginoon. Kasi kung hiwalay ka kay Lord, ay wala talagang sincere, genuine growth. Okay? So, we need to grow in spirit. Okay? So, hindi lang physical mag-growth. Dapat din yung spiritual growth. No? Kasi if we grow in spirit, ibig sabihin, isurrender mo yung buhay mo kay Lord para maglingkod sa Kanya. That's why mahirap maglilingkod sa Kanya na hindi lumago sa spiritual. Kasi sometimes, pag nagsiserve ka, not powered by the Spirit, sometimes yung paglilingkod natin, masyadong makasarili. Sometimes, parang sarili ang nakafocus. Pero pag if you grow in Spirit, maski walang mag-appreciate sa'yo, maski walang nakikita sa ginawa mo, tuloy lang. Dahil alam mo, ang ginawa mo para kay Lord. So we need to grow in Spirit. Our body, sabi nga sa binyag, our body becomes the temple of the Holy Spirit. So sa binyag pala, yung katawan, that's why we need to grow. Diba? Laki lang yung katawan, maliit yung spirit. Pero pag maski maliit yung katawan, malaki yung spirit. Lahat magagawa. No? That's why in order to grow, we need to practice, we need to put in order to grow, we need to put into practice our faith. Okay? So kailangan pala kung gusto nating mag-grow, anong gagawin? I-practice ang faith. Okay? Hindi lang na alam natin o alam ko na yon, alam ko na. I-practice mo. That's one way to grow. Diba? So tulad ng mag-exercise, we have to practice. No? Ganon din. In order to grow in spirit, we need to practice our faith. Isa sa buhay yung ating pananampalataya. Yung napakinggan natin, Lord, help me. Kung paano ko to isa buhay, Lord. Yung mga salita mo, Lord, help me. Kung paano ko to maisa buhay. That's why we need to practice our faith. Naintindihan ba? Na para maglumago sa pananampalataya, isa sa buhay ang pananampalataya. Diba? Tulad, example, kay Maria, diba? Magbuntis siya. Pinapractice niya, behold, I am the handmaid of the Lord. Hindi na maintindihan. Pero sinusurrender niya ang buhay niya. Yun ang i-practice ang faith, i-surrender ang buhay mo. Diba sa banal na misa, sa offertory, anong sinusurrender natin sa altar? Anong sinusurrender? Yung ex-boyfriend nyo? Anong sinusurrender natin? Yung pinuprosesyon, dinadala. Ano yon? Bread and wine. Dahil sinusurrender ang bread and wine, anong nangyari? Naging katawan at dugo ni Kristo. Na-transform. Ganon din. Kung isurrender ang buhay natin kay Lord, babaguhin ka ni Lord. Matransform ka. That's why, walang transformation pag hindi mo isurrender. Lord, buhay ko, Lord, sa iyo, Lord, I surrender ko, Lord. Lord, ibigay ko yung buhay kasi, Lord. Babaguhin ka ni Lord. At diyan makikita ang tunay na bukasyon mo. Pag humiwalay ka kay Lord, hindi mo makikita ang bukasyon mo. Diba? Yung iba, sinasabi, pag may problema na sa community, saan ba to? Pag may problema na sa community, di ba, alis mo na ako dito, brother, hahanapin ko muna yung sarili ko. Pag hiwalay ka sa katawan ni Kristo, hindi mo talaga mahanap ang sarili mo. Huwag mong i-excuse na dahil, Father, kasi yung isang member, ayaw ko talaga, mukha, parang na-high blood ako noon, gano'n. Iwan ko ba, bakit?
Bakit pala ko? Wala naman akong, bago lang naman siya, pero pag nakita ko siya, parang galit na galit ako. Tapos after 1 week, naalala mo, if brother, naalala ko na, yun pala ay kamukha ng yung girlfriend ng ex ko. Joke. Okay, so in order to grow, we need to practice our faith. Okay, so do you want to grow in spirit? Okay, number 1, wag nating kalimutan yung prayer. Okay? Diyan tayo mag-grow. Diba? Jesus, bago siya magsimula sa kanyang public ministry, anong ginagawa ni Lord? Bago siya magsimula sa kanyang nananalangin, diba? Hinanap nga siya yung mga alagad, no? Pero doon siya sa ilang para mag-pray. So, in order to grow in spirit, number 1, huwag kalimutan ang prayer life. Prayer means surrendering. Diba? Pag nag-pray, that's why, diba, yung action natin, nag-worship tayo, para nagsusurrender. Okay? Ibig sabihin, every time we worship, gusto mong isurrender ang buhay mo. That's why the best way to worship is surrender. That's why yung Kalbaryo, the crucifixion of Jesus, that pinaka-peak ng kanyang pag-worship sa Ama. That He died to do the will of the Father. Okay? So the best way to worship, surrender. That's why prayer, it is a form of worship. Because doon sa prayer, surrender mo ang buhay mo. Di ba? Anong content sa prayer? Your will be done. Your kingdom come. Hindi ang sa iyong masunod. Ang masunod kay Lord. Lord, your will be done. Your will be done, Lord. Sabi mo, forgive. Your will be done, Lord. Maski hindi ko pa kayang tanggapin. Yeah, hindi ko pa kayang papatawarin, Lord. But your will be done. Parang ayaw ko, Lord, gusto pa kang gantihan, Lord, pero your will be done. Pinupuri mo si Lord pala pag nagpapatawad ka. Yeah? Kasi hindi maski galit ka, pero mahal mo si Lord, sinunod mo siya. So ang pagpapatawad, that is a form of worshiping the Lord. Hindi mo iniisip ang sarili mo, yung pride mo, your ego mo, pero humahawa ka sa pananampalataya mo. That's why one way to grow in spirit is prayer. That the more in prayer, we are connected with God. Diba? Anong sabi niya? Away from me, you can do nothing. In prayer, we are connected with God. Okay? Panalangin. Lord, isumbong mo. Lord, during the day, Lord, ito yung nangyari to the Lord. Talagang disappointed ako sa employer ko, Lord. But Lord, sana maliwanagan siya, Lord. Ipag-pray mo. Connect mo kay Lord. Lord, problema naman, Lord. Nakatanggap ako ng text sa Pilipinas.